Magandang araw! Gagawa tayo ngayon ng cheese onion rings at onion rings. Konti lang ang magiging sangkap nito. Kailangan lang natin ay malalaking sibuyas at hiwain katulad nitong ginagawa ko. Kung napapansin nyo, dahan-dahan ko siyang hinihiwa. Yun ay para magpantay-pantay ang pagkakahiwa niya. At saka nga dahil bilog nga yung sibuyas, baka dumulas sa inyong kamay, masugatan kayo. Pagkahiwa ko, ayan, sineperate ko na yung maliliit sa malalaki kasi yung maliliit, hindi na natin yan gagamitin. Yung malalaki lang kasi mas maganda siyang tingnan. Kung napapansin nyo ay may mga hinihiwalay ako, yun ay dahil magdadalawang luto tayo. Yung isa, cheese onion rings at yung isa plain. Yan yung mga gagamitin natin sa cheese onion rings at yun naman ay yung plain. Meron ako dito isang maliit na cheese. Hihiwain natin ito sa maninipis. Magdadalawang luto tayo. Yung isang grupo, lalagyan natin siya ng cheese. At yung isa naman, plain. Tataka kayo kung paano. Kaya dyan lang po kayo at panoorin para makita nyo kung paano. Kung napapansin nyo po ay nagsusukat na naman ulit ako kasi mahanap ako ng lalaga siya. Ayan, lagay na natin yung mga cheese dun sa paligid nung malaking napili natin na onion rings. Tulad ng ginagawa ko, pakitingnan na lang po at gayahin. Ayan, paligid po yan. Tapos yung mas maliit po, ilalagay natin siya sa loob. Ganyan. Para intact siya, lagyan natin siya ng toothpick. Hatiin na natin yung toothpick kasi pangpakapit lang naman natin yan. Para mamaya pag dinip natin siya sa butter, hindi siya magbuhaghag. Ayan, yan na po siya.
At para naman sa ating butter, maglagay lang po tayo ng crispy fry. Crispy fry na po yung pinili ko para hindi na masyadong ano. Yan na rin po yung gawin niyo kung mas gusto niyo ng conveniente. Ayan, bali 3/4 po na crispy fry ang inilagay ko. Tapos cornstarch 1/4 po. Isang kutsaritang paminta. At isang kutsaritang garlic powder. Mix lang po natin. Yan, mix lang po. Mix lang. Hanggang sa magpantay na siya. Tapos hatiin po natin siya. Hatiin po natin yung mixture kasi gagamitin po natin yan mamaya para sa butter at kung saan natin siya ididip. Lagyan natin ng tubig. Yung paglalagay po ng tubig, dahan-dahan lang kasi para makuha natin yung consistency ng butter natin. Ayan, okay na po siya. Simulan na natin i-dip yung mga cheese onion rings natin. Ayan, i-dip natin. Gayahin nyo lang po yan yung katulad ng ginagawa ko. Ayan, pagkatapos natin siyang i-dip, ilagay natin siya sa dry na mixture natin. Ayan. Ayan, anuhin lang natin para ma-coat siya ng maayos. Mas maganda kasi siya kapag na-coat siya ng maayos. Okay na siya. Ayan, ganyan po yung itsura niya. Gawin lang po natin to sa lahat ng mga onion rings natin, tsaka cheese onion rings natin hanggang sa matapos. Ayan, tapos na. Pwede na tayong magprito. Sa isang mainit na kawali, maglagay lang tayo ng mantika. Wag na natin masyadong damihan. Ang importante, lumubog yung kalahating part ng onion rings natin. At pagbaliktad natin, kabila naman. Ayan. Prito lang hanggang sa mag golden brown siya. Mabilis lang po yung luto nito.
At ayan na po, luto na po ang ating cheese, onion rings at onion rings. Salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Huwag na rin po ninyong kalimutan mag-subscribe, like and share na din po. Salamat. Bye-bye.